Hello, malamyos na sagot ni Madeline habang hinikab at kinusat ang kanyang mga mata na tila naninibago sa liwanag ng umaga. 6:00 pa lang ng umaga, at ang maingay na tunog ng kanyang cellphone ang nagpatigil sa kanyang mahimbing na tulog. Bahagya niyang inayos ang magulong buhok habang inaantay ang tugon mula sa kabilang linya. Kung ikaw to, Lito Cruz, nakakagising ka na naman ng tulog ko ng ganito kaaga, ha? 9:00 na lang natin pag-usapan ang lakad ngayon, reklamo niya, halatang may halong antok at inis. Sino pa nga ba ang tatawag sa kanya ng ganitong oras kung hindi ang matalik niyang kaibigan? Pero sa likod ng kanyang isip, may isang taong tila imposible naman, ang kanyang boss. It's your boss, malamig ngunit pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible, bulong niya sa sarili, sabay napatawa ng mahina. Nasa ibang bansa siya. Panaginip lang siguro to. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay muling nagsalita, puno ng awtoridad. Pumunta lang ako ng United Kingdom. Nakalimutan mo na ba na may boss ka at sekretarya kita? Sanggal nito, dahilan upang mapabalikwas siya mula sa pagkakahiga. Agad niyang tinignan ang pangalan sa screen ng cellphone, at totoo nga, ang boss niya, si Sir Miguel Alonzo. Gulat na gulat, bulong ni Madeline habang mabilis na sinusuot ang kanyang salamin. Tila nawala ang lahat ng antok sa kanyang katawan nang marinig ang malalim at maautoridad na boses ng kanyang boss. Anyways, my flight will land in a few minutes. Sunduin mo ako sa airport at dalhin mo lahat ng kinakailangang dokumento tungkol sa planta sa Batangas. We have a meeting mamaya. I'll be expecting you in 30 minutes. Be on time. Diretsyong utos nito bago tuluyang ibaba ang tawag. Pero, sir, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil ang tanging narinig niya na lang ay ang tunog ng linya na putol na. Napabuntong hininga siya at napabalik sa kama, pilit nilalabanan ang inis. Si Madeline ay sekretarya ni Mr. Miguel Alonzo, ang tanyag at respetadong CEO ng isa sa pinakamalaking chain of hotels sa buong mundo. Kamakailan lang ay nagpunta ito sa UK para sa isang business assembly, at ang akala niya ay Sabado pa ang uwi nito. Dahil dito, buong gabi siyang nanood ng K-drama at natulog ng 3:00 ng madaling araw, iniisip na wala siyang pasok kinabukasan. May plano pa nga siyang mag-mall kasama ang kaibigan. Ngunit tila sinira ng bigla ang pagbabalik ng kanyang boss ang lahat ng plano niya. Pero sino bang matinong boss ang tatawag ng 6:00 ng umaga? At papupuntahin pa ako sa airport in just 30 minutes. Ang layo-layo kaya nun, reklamo niya habang nagsisipilyo. Mabilis siyang nagmumag, niluwa ang tubig, at tumitig sa salamin. Hi, Madeline, kailan ka ba masasanay sa anggas mong boss? Aniya habang iniiling ang ulo. Sa pagmamadali, hindi na siya nakaligo at basta na lang nagsuot ng damit. Lumabas siya ng bahay na magulo pa rin ang buhok at naglakad papunta sa paradahan ng sasakyan, dala ang mabigat na pakiramdam ng pagkainis ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Siya pa rin ang nagpapasweldo sa kanya. Sir, nasaan na po kayo? Tanong ni Madeline, bakas ang kaba sa kanyang tinig habang hawak ang cellphone. Hello, nasa tricycle pa po ako pero paparating na ako dyan, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili kahit naramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. 7:00 na kasi bumabiyahe ang jeep sa kanila. At dahil 6:00 pa lang ng umaga ay wala pa siyang nasakyan. Mabuti na lang at may tricycle siyang natsyempuhan, kahit na medyo mahal ang pamasahe. Naghihintay na ako rito. Bilisan mo naman, malamig na reklamo ng boss niya sa kabilang linya. Pero sir, wala pa naman pong 30 minutes sagot niya habang mabilis na tumingin sa kanyang relo. Napangiwi siya ng biglang tanggayan ng malakas na hangin ang kanyang buhok, dahilan para makain niya ito. Gosh! Bulong niya sa sarili, sabay iwas sa hangin. Okay, but be here in 30 minutes, ha? Or you're fired, matigas na sabi nito bago ibaba ang tawag. Or you're 5 mukha mo. Ulol, inis na bulong ni Madeline habang ibinubulsa ang kanyang cellphone. May pa 30 minutes ka pa, tapos hindi naman makapaghintay, dagdag niya, sabay irap. Kuya, pwede pa po bang bilisan natin? Mal-ilate na kasi talaga ako Pakiusap niya sa driver ng tricycle, halos magmakaawa. Ma'am, sumusunod lang po ako sa minimum speed limit. Baka malintikan tayo ng pulis nito pag nagpabilis ako ng takbo, mahina hong paliwanag ng driver. Nako,
At ako naman ang malilintikan ng boss ko. Kuya, pag na-late ako, sagot niya, sabay kamot sa ulo. Lord, bakit napunta pa ako sa ganitong klaseng boss? Oo, pangit ako pero naging mabait naman ako ah. Nagdodonate naman ako sa simbahan pag may pera ako, bulong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang minuto pa lang silang bumabiyahe nang biglang huminto ang tricycle. Kuya, bakit po tayo huminto? Tanong niya, halatang nag-aalala. Ma'am, mukhang may welga ata ngayon. Sinarado ang ruta papuntang airport, paliwanag ng driver habang kamot-kamot ang ulo. Nako, kung kailan malapit na tayo, ngayon pa ako mal-late, reklamo niya, halatang frustrado. O siya, kuya, dito na lang ako. Ito po bayad ko, mabilis niyang sabi habang iniaabot ang pera. Mukhang wala na talaga akong choice, buntong hininga niya habang pinagmamasdan ang papalayong tricycle. Kaagad niyang pinulupot ang long sleeve ng suot niyang blouse hanggang siko, tsaka isa-isang hinubad ang kanyang heels. Nang masigurong handa na siya, mabilis niyang tinakbo ang kahabaan ng kalsada papuntang airport, kahit naramdam niya ang init ng semento sa kanyang mga paa. Pisit na buhay to, sigaw niya sa inis habang tumatakbo. Samantala, si Miguel Alonzo, ang kanyang boss, ay nasa loob pa ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Pagkatapos ng business assembly na dinaluhan niya sa ibang bansa, kaagad din siyang umuwi. Yun lang din naman kasi ang pinunta niya, isang urgent meeting. Mula sa bintana ng eroplano, nilaipat ni Miguel ang tingin sa kanyang assistant na prenteng nakatayo sa harapan niya. Opo, si Sir Hernan po ang nag-organisa ng meeting na dadaluhan ng mga board of directors at mga investors. Mukhang importante po ata, paliwanag ng assistant. Nagtataka man, napabuntong hininga na lamang si Miguel at tumango. Umalis ang assistant sa harapan niya, ngunit nanatiling nakakunot ang noo ni Miguel. Alam niyang may plano na naman ang kanyang Tito Hernan para pabagsakin siya. Matagal na nitong inaasam na makuha ang kumpanya, ngunit pinamana ito ng kanilang lolo sa kanyang ama. Nang pumanaw ang ama niya, inakala ng kanyang tito na makukuha na nito ang kumpanya. Ngunit sa huli, pinamana ito ng kanilang lolo kay Miguel. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, lalo na't acting president pa lamang siya. Ramdam niya na sisimulan na ng kanyang tito ang mga hakbang nito sa nalalapit na meeting. Bigla niyang dinampot ang kanyang cellphone nang magring ito. Hello, ma'am, sagot niya sa tawag. Nagpadala ako ng press para salubungin ka sa airport. Binigyan ko na sila ng tip tungkol sa aasahan nila. So, just say yes sa mga itatanong nila, utos ng kanyang ina. Ma, ano na naman to, reklamo niya, halatang naiinis. Just do what I told you, son. Para naman ito sa ikabubuti mo. Alam kong alam mo na ang inorganisang meeting ni Hernan kaya gawin mo na lang, sagot ng kanyang ina bago ibaba ang tawag. Napapikit na lang si Miguel at hinilat ang sentido. Pagkababa ng eroplano, dinumog kaagad siya ng press, tulad ng sinabi ng kanyang ina. Mabilis siyang lumapit sa mga ito para sagutin ang mga tanong. Mr. Alonzo, totoo bang engaged ka na at ikakasal sa susunod na linggo? Tanong ng isang reporter, dahilan para mapakunot ang kanyang noo. Ang inaasahan niyang tanong ay tungkol sa kumpanya, ngunit iba ang lumabas. Muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya at napilitang sumagot. Yes, sagot niya, kahit labag sa loob niya. Yun lang po muna, kaka-rating lang ni Mr. Sanford mula sa UK. He's in jet lag for now, thank you. Sa isang iglap, mabilis na hinaranggan ng mga security ang mga press, na tila mga gutom na leon sa balitang kanilang inaabangan. Agad namang pumunta ang grupo sa waiting area kung saan naghihintay ang itim na luxury car na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Nasaan na ba si Secretary Madeleine? Kailangan na nating makaalis ngayon, inis na tanong ni Gabriel Sanford. Halatang nawawalan na ng pasensya habang tumingin sa mamahaling relo niyang kumikinang sa liwanag. Sir, isang sigaw ang pumukaw sa kanyang atensyon. Napalingon siya at nakita ang sekretaryang si Madeleine, pawis na pawis at hinihingal, tila galing sa isang marathon. Sir, nandito na po ako, bulalas ni Madeleine habang hawak ang dibdib, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang buhok, na dati nakaayos, ay tila naging isang gulo dahil sa mabilis na pagtakbo. Agad niyang inayos ang kanyang eyeglasses na bahagyang umuusog sa kanyang ilong at tumingin kay Gabriel, na nakakunot ang noo habang tinitignan ang relo nito. You're 59 seconds late.
Very unprofessional, Secretary Madeline, malamig na sabi nito, sabay iling at hawak sa kanyang panga na tila iniisip kung paano siya nagkaroon ng ganitong klaseng empleyado. Actually, I don't need an explanation right now. Call Arwell at ipahanda ang chopper. May urgent meeting ako, at baka may press na namang sumulpot, dagdag niya, sabay talikod at naglakad palayo, iniwang nakatanga si Madeline. Anak ng lintik na palaka, bulong ni Madeline sa sarili. Pigil ang inis habang iniisip kung paano niya gustong suntukin ang boss niya. Ngunit naputol ang kanyang imahinasyon nang biglang humarap muli si Gabriel. Yes, Secretary Madeline. Para saan yang kamaong yan? Tanong nito, may halong sarkasmo. Wala, sir. Nag-iinat lang ako. Inaantok pa kasi ako. Mabilis niyang palusot habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi na sumagot si Gabriel at agad na sumakay sa kotse. Magkatabi sila sa likuran habang ang assistant nito ang nagmamaneho. Habang nasa biyahe, kinuha ni Madeline ang cellphone at tinawagan ang tagapag-alaga ng chopper upang ipahanda ito. Ilang minuto pa lamang ang lumipas, ngunit tila isang oras ito para kay Madeline na pilit na iniiwasan ang malamig na presensya ng kanyang boss. Pagdating nila sa isang hotel branch ng Sanford Company, mabilis silang sumakay sa elevator papunta sa rooftop kung saan naghihintay ang chopper. Late na ako, malamig na sabi ni Gabriel habang mabilis ang kanyang mga hakbang. Nakasunod naman si Madeline, ngunit bigla itong huminto kaya nauntog siya sa likod nito. Sorry po, Mr. Sanford, agad na sabi ni Madeline, namumula ang mukha sa kahihiyan. Naayos mo na ba ang mga dokumento para sa meeting mamaya? Tanong ni Gabriel, ang malamig na tono nito ay tila yelo sa taglamig. Tumango lamang si Madeline bilang sagot, ngunit nagulat siya nang biglang sinuri ni Gabriel ang kanyang itsura mula ulo hanggang paa. Sarili mo naman ang ayusin mo. Parang di ka na tao, sarkastikong sabi nito bago tumalikod at sumakay sa chopper. Apoy, bastos to bulong ni Madeline habang pilit na inaayos ang kanyang buhok gamit ang daliri at pinapantay ang gusot-gusot niyang damit. Sumunod siya sa chopper, tahimik ngunit puno ng inis. Eksaktong 9:00 nang makarating sila sa Sanford Company. Mabilis silang bumaba at sumakay sa elevator papunta sa conference room kung saan gaganapin ang meeting. Nandito na si Mr. Sanford, so I guess kailangan na nating umpisahan ang meeting, sabi ni Mr. Ramon Alcaraz, ang Vice President ng kumpanya. Agad namang naupo si Gabriel sa kanyang upuan, habang si Madeline ay tahimik na binuksan ang kanyang laptop upang magsimula sa minutes ng meeting. Kakauwi ko lang galing sa isang business assembly sa UK kaya pasensya na kung medyo pinag-antay ko kayo. So, let's properly start this meeting. What's with this urgency? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang malamig na boses ay nagbigay ng bigat sa buong silid. Patungkol ito sa last will and testament ni Don Victor Chua, sagot ni Ramon Alcaraz. Agad na tumayo si Attorney Ricardo de la Cruz, dala ang mga dokumento. Ito ang huling testamento ni Don Victor Chua na pinirmahan noong 1 ng Agosto taong 2020, paliwanag ng abogado. Habang ipinaliwanag ang mga kondisyon ng testamento, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Napansin niya ang ngisi ng kanyang tiyuhing si Hernan, na tila nagdiriwang ng tagumpay. Ngunit hindi siya nagpatalo. Nang mapansin niya si Madeline na tila walang pakialam habang kumakain ng lollipop, biglang sumagi sa isip niya ang isang plano. Sinong nagsabing hindi ko nagawa ang kondisyon? Malakas na sabi ni Gabriel, dahilan upang tumigil ang bulong-bulungan sa silid. Tumayo siya at sinenyasan ang assistant. Maya-maya pa, ipinakita ang isang video clip ng kanyang interview sa press kanina. This is my fiancée, Marisol Reyes, sabi niya, sabay yakap sa bewang ng nagulat na si Madeline. Pairap niyang sagot dito, oo. Ay hindi, I mean, grasya na ang lumalapit, saw. Ba't nagpapaka-choosy ka pa? Diyos ko naman, isang Miguel Alonzo na nga, ang lalaking hinahangaan ng lahat ng kababaihan dahil sa kanyang yaman, karisma, at kagwapuhan. Gosh, ang swerte mo, Tay. Kung ako lang, di ko napakakawalan. Ewan ko ba sa lalaking yun kung bakit parang wala siyang pakialam basta na lang akong hinayla at ipinakilalang fiancé niya sa harap ng lahat. Kapani-paniwala bang magiging fiancé niya ako? Halatang hindi nag-iisip, sagot niya, may halong inis at pagtataka. Ang arte-arte mo talaga, kung ayaw mo, ako na lang. Palit na lang tayo,
Biro ng kaibigan niyang si Lito, sabay tawa. Kahit kainin mo pa ng buo yang Gabriel na yan, wala akong pake, irap niya, sabay lingon sa bintana na parang gustong takasan ang usapan. Paano na ako nito? Paano kung makarating kina mama at papa yung balita? Hay, kukurutin na naman ako ni mama sa tagiliran ko, reklamo niya, habang naglalakad pabalik sa sofa. Napaupo siya ng bigla at napadaos-dos, tila nawala ng lakas sa bigat ng iniisip. Sanford, ano ba ang problemang ginawa mo at dinamay mo pa ako, bulong niya sa sarili, sabay sabunot sa buhok niya sa sobrang frustration. Ang simpleng pangarap niya lang naman ay lumuwas ng Maynila, magtrabaho ng matiwasay, at makapamuhay ng tahimik. Pero bakit parang teleserye ang buhay niya ngayon? Napapikit siya ng mariin, pilit na iniisip kung paano haharapin ang bagong hamon na ito. Biglang tumunog ang doorbell, dahilan para magising siya sa kanyang malalim na iniisip. Pakibuksan muna, Lito, baka yung parcel ko yan. Mag-CR lang ako saglit, utos niya, habang papunta sa banyo. Okay, baka wedding gown mo na ito, ha? Ako na ang maid of honor, pasiga na sagot ni Lito mula sa kusina. Loka-loka, sagot niya, sabay pasok sa banyo. Matapos gumamit, naghilamos muna siya at pinagmasdan ang sarili sa salamin. Makinis ang kanyang mukha dahil alaga niya ito. Maganda ang hugis ng kanyang mga mata, at gaya ng sinasabi ng iba, malarosas ang kulay ng kanyang labi. Medyo maibubuga rin ang tanggos ng ilong niya. Ngunit, ang problema niya ay ang buhaghag niyang buhok, ang makapal niyang salamin, at ang kawalan niya ng talento sa pag-aayos at pananamit. Ano kayang nakita ni Mr. Sanford sa akin at ako pang pinakilala niyang fiancé sa lahat? Kahit ako nababadya na sa sarili ko, tanong niya sa sarili, habang pinupunasan ang mukha. Pagkatapos ay lumabas siya ng banyo, ngunit bigla siyang natigilan. Well, beauty is in the eye of the beholder. Kaya baka matagal na akong crush ni Mr. Sanford. Oh my God, bulalas niya, sabay hawak sa dibdib dahil sa kaba. Ngunit halos mapatalon siya nang makita ang nakaupo sa maliit nilang sofa, ang boss niyang si Gabriel Sanford. Sir, ba't kayo nandito? Gulat niyang tanong, habang pilit na nilalabanan ang kaba. Prente lang itong nakaupo, nakapulupot ang mga daliri sa armrest ng sofa, at tila walang pakialam sa awkward na sitwasyon. Kitang-kita ang contrast ng mamahalin nitong office suit sa simpleng sofa na binili niya lang sa Divisoria. Ang liit ng apartment mo. Paano mo napagkakasya ang sarili mo dito? Tanong nito, may halong pangungot siya habang nakapamulsa at paikot-ikot na tinitignan ang paligid. Hindi naman ako nagkulang ng pasweldo sa'yo at bonuses para magtiis ka sa ganito. Anyways, pumunta ako dito para sabihing magbihis ka. May importante tayong lalakarin. Saan naman, sir? Day off ko po ngayon, sagot niya, halatang inis. Nakalimutan mo na yung kahapon. Aayusin natin yung gusot na yun, sagot nito, tinutukoy ang pagpapakilala niya bilang fiancé nito. Tumigil ito sa harapan niya, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang itsura. Kapag sinabi kong magbihis ka, bihis talaga ah. Yung magmumukha kang tao, paalala nito, sabay irap. Aba, bakit hayop ba ako, sagot niya, sabay irap din at tumalikod para maghanap ng maisusuot. Panadasahan ulit siya nito ng tingin at saka ngumiwi. Mas cute pa nga ang aso ko sa'yo. Gustong-gustong bigwasan na ni Madeline ang boss niya. Napakasama talaga ng ugali nito. Kahit 5 taon na siyang nagtatrabaho dito ay hindi pa rin siya masanay-sanay sa ugali nito. Kung pwede lang sana itong ipalapa sa mga aso nila sa probinsya ay ginawan na niya, ngunit isang hamak na trabahante lang siya at kung agwat ng estado sa buhay ang pag-uusapan, ni dumi sa kuko nito ay wala siyang binatbat. At mas lalong sinampal si Madeline ng katotohanan nang matagpuan niya ang sariling nakaupo sa sala ng mansyon ng boss niya habang nakatingin siya sa nagkikinangang kagamitan dito sa loob. Mas lalong pinapamukha nito na napakayaman nito at pulube lang siya. Nagandahan at nalakihan ka ba sa bahay ko? Kuha ng atensyon ito sa kanya. Tumango naman siya. Well, magiging sayo din ito at hindi ka na magtitiis sa maliit mong apartment dahil titira na tayo sa iisang bahay pagkatapos nating i-settle ang lahat ng mga issues natin ngayon, dagdag nito na ikinakunot ng noo ni Madeline. You know what I mean. Naging padalos-dalos ang desisyon ko kahapon na ipakilala kita bilang fiancé ko. It was a reckless move, saad nito na di kwatrong nakaupo sa mamahalin nitong sofa.
Buti alam mo. So, I guess I have no choice kundi isaayos ang gulong pinasok natin kaya I have proposal sa'yo, giit nito na ikinakunot lang ng noo ni Madeline. Pakasalan mo ako, Secretary Madeline. Casual lang ang pagkakasabi nito na parang nag-aalok lang ng product na ibinebenta. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Madeline. Papakasalan? Ikaw, baliw ka na ba? Seryoso ako. Tutal, ang pagkakaalam ng lahat ay fans na kita kaya tutuhanin na lang natin. Kasalanan mo naman yun ba't nadadamay ako? Tsaka, kung makapagsalita ka ng kasal at pag-aasawa parang nasa isang business proposal ka lang. Hoy, sir, sagrado ang kasal at pag-aasawa. Hindi basta-basta yon ang pinagsasabi mo dyan. Kung pwede lang nga sanang hindi ikaw. But I have no choice, ikaw na ang napakilala ko. We both benefit naman dito. Pag naipasa na sa akin ang kumpanya, pwede na tayong mag-divorce at ikaw, babayaran kita. Sir, hindi naman po ako ganong klaseng babae, sagot ni Madeline. 1 milyon, sapat na ba yun para pakasalan mo ako? Kaagad na lumapit ang assistant nito at naglapag ng isang tseke sa harapan niya. Parang may kung ano ang umapak sa puso ni Madeline dahil doon. 5 taon niyang pinagsisilbihan ang boss. Nagrereklamo siya pero ginagawa niya pa rin ang pinag-uutos nito kahit labag na sa guidelines ng trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi maging mabuting sekretarya nito. Ganito na bakab-aba ang tingin nito sa kanya. Hindi ko po yan matatanggap, sir. Seryoso at naluluhang giit ni Madeline. Hindi niya akalaing maisasama pa pala ang ugali ni nito. Anong gusto mo? 2 milyon. 3. Dodoblehin ko ba? Just name your price, you'll benefit, I will also. In fact, ako pa nga ang lugi dito oh. May pera ka na, may gwapo at mayaman ka pang asawa. Lahat ng babae naghahabol sa akin, lahat kaya nilang gawin para pakasalan ko lang sila. Ikaw na nga ang inaalok ko ng kasal. Isang sampal ang binigay ni Madeline sa pisngi ni Gabriel. Sumusobra na ito at hindi na iyon kay ana ng emosyon niya. Sir, maulang galang na, di porket gwapo ka at mayaman ay lahat kaya mo nang bilhin ng pera mo. Hindi ako ganong klaseng babae na gaya ng sinasabi mo na handang sambahin ka. Oo, pangit ako, mahirap ako, pero hindi yun dahilan para mapasunod mo ako sa kung ano ang gusto mo. Mabilis na pinaalis ni Madeline ang mga luha niya at agad na umalis sa mansion at sakay ang taxi. Buong gabing iniyak ni Madeline ang pangyayaring iyon habang nasa harapan siya ng laptop at nagtatype ng resignation letter. Sumama talaga ang loob niya. Hindi niya akalaing gagamitin nito ang kahirapan nila upang bilhin siya. Hindi siya isang bayarang babae. Nagpunta siya sa Maynila upang magtrabaho ng matino upang makatulong sa pamilya niya. Ang pamilya niya, napatigil si Madeline sa pagtatype ng resignation letter nang maisip niya ang pamilya niya. Siya lang ang pag-asa ng mga ito upang makaahon sila sa kahirapan. Paano na lamang ang mga ito kapag umalis siya sa trabaho niya? Tiyak wala na siyang mahahanap pa na ibang trabahong magpapasweldo sa kanya ng malaki. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ang isang Miguel Alonzo ang sisira sa mga pangarap ko sa buhay, giit niya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Madeline sa trabaho. Inalis niya sa isip niya ang mga nangyari kahapon at tinuring na isang normal na araw lang yun. Pagkapasok niya sa opisina ay kaagad siyang pumunta sa table niya. Nagtaka siya nang makitang may bouquet ng bulaklak na nakapatong doon. Saan naman galing to? Tanong niya sa sarili. Mabilis niyang binuklat ang nakatuping papel dito at binasa, Secretary Madeline, please accept this flower as my apology. I know I offended you yesterday at pinagsisisihan ko yun. Na-pressure lang ako sa mga nangyayari kaya nasabi ko yun. Sana mapatawad mo ako. Nagsosorry, pinakagwapo mong boss. Napangiwi naman si Madeline matapos mabasa ang huling linya. Hindi niya alam kung seryoso ba ito sa paghingi ng tawad o pinaglalaroan lamang siya. Tinabi na lang ni Madeline ang bulaklak at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Sumapit ang lunchtime at napansin niyang bakante pa rin ang upuan ng boss. Mukhang nagilty talaga ito kahapon kaya hindi siya nito kayang pakiharapan. Dapat lang sa sakit ng mga insultong binitawan nito. Mag-ipon muna siya ng kakapalan ng mukha bago siya harapin. Uy, nakita niyo pa si Sir Sanford kanina. May dala siyang lunch. Mukhang sariling luto ata kasi nasa Tupperware. Para kanino kaya yun? Baka may nililigawan dito sa kumpanya. Hala, sino naman ang swerte naman kung totoo? Ang gwapo-gwapo ni Sir at ang yaman pa.
Sana ako na lang. Gagak. Kalat na sa balita na may fiancé na siya. Tsaka sa yaman noon, hindi yun papatol lang sa empleyado. Mukhang dadalaw dito yung fiancé at sabay silang kakain sa opisina nila. Yun ang narinig ni Madeline na usapan mula sa mga empleyado habang paakyat siya galing sa kantin bitbit ang iced coffee na binili. Sumipsip lang siya at pinagsawalang bahala ang mga narinig. Wala din naman siyang pake ngunit laking gulat niya nang pagkapasok niya sa opisina ay naabutan niya ang boss na naglalapat ng ginagawa nito. It was so unusual of him. Bahagya rin itong nagulat nang makita siya sa may pintuan. Hello, Secretary Madeline. Nandyan ka na pala. Kaagad nitong inayos ang necktie at suot at pilit na pinaporma ang boses. Nag-anda ako ng lunch mo. Kumain ka na, paraan niya na naman ba ito para kunin ang loob niya? Napahirap na lamang si Madeline tsaka padarag na nilagay ang bag sa upuan niya at naupo. Sir, kung sa tingin niyo mapapapayag niyo ako sa alok niyo sa mga palunch-lunch niyo, nagkakamali po kayo, masungit niyang sabi. Napakamot na lamang ito sa ulo tsaka nahihiya siyang tinignan. No. It didn't mean that way. Gusto ko lang talagang mag-sorry sa mga nasabi ko kahapon and this lunch is my way of peace offering. Kaya sana tanggapin mo, malumanay nitong sabi. I know nagkamali ako kaya sanjitin mo ako, magalit ka sa akin. Kahit hindi ganon dapat ang trato ng isang sekretarya sa boss niya. Hindi ako magagalit kasi deserve ko naman matrato ng ganon. Masama pa rin ang loob ni Madeline kay Gabriel kaya buong araw niya itong di pinansin. Sumuko din ito kalaunan at umalis ng opisina. Mga bandang hapon, napasandal na lamang si Madeline sa swivel chair niya at hinilat ang sentido. Dahil nga hindi nagtrabaho ang boss niya ay siya ang samalo sa lahat. Pagod siyang umuwi sa apartment. Hindi na nga niya nagawa pang maligo at dumiretso na lamang sa kanyang higaan. Mahimbing ang naging tulog ni Madeline na binulabog lamang ng paulit-ulit na tunog ng doorbell. Lito Cruz naman, inaantok na, reklamo niya habang kamot ang ulong lumabas ng kwarto at pinagbuksan ito ng pinto. Nakakabulabog ka na ng ang tulog. Naputol ang dapat na sasabihin niya na imbes na kaibigan ang sumalubong sa kanya ay katawan ng boss nitong napasandal sa kanya. Amoy alak ito at base sa itsura nito ay lasing ang kanyang boss. Anong ginagawa niyo dito? Lasing ka pa talagang nambulabog ng tulog, Secretary Madeline. Sorry na please. Giit nito at mapupungay ang matang nakatingin sa kanya dahil sa kalasinggan. Bakit dito ka nagpunta? Wala ba kayong bahay? Diyos ko, may kasalanan ka na nga sa akin. Ako pa ang mapeperwisyo dahil sa kalasinggan mo, reklamo niya at sinarado ang pinto tsaka ay nalalayan ito sa sofa na maupo. Asan ba ang phone mo? Tatawagan ko lang ang assistant mo. Kamot ulong ang reklamo niya pero kaagad na bumukas ang pinto ng apartment niya at isang balto ng tao ang papungay boss. Andyan ka ba? Gusto nang sumabog ni Madeline sa inis dahil maging ang assistant nito ay lasing din. Mukhang magkasama itong nagiinuman. Andito ako Carlos de la Rosa. Sinusuyo ko ang future wife ko, lasing na sagot naman ni Gabriel sa assistant nito. Future wife ka dyan. Diyos ko, paano ba to? Dalawang lasing sa apartment ko, problemado niyang sabi. Kaagad na inakbay ni Madeline ang braso ng boss sa balikat niya at dinala ito sa kanyang kama. Nagmistulang higanti ito dahil naukupan ng buong katawan nito ang maliit niyang kama at ang mga paa nito ay nakalaylay sa sahig. Paano ba to? Problemadong sabi ni Madeline at kumuha ng ekstrang damit niya at binasa para ipunas sa mukha ng boss niya. Gosh, kailangan ko ba siyang habaran ng damit? Tanong niya sa sarili. Malamang pero bubuksan ko lang siguro ang butones at pupunasan ang katawan niya yun lang siguro para mawala ang amoy ng alak. Wala naman akong panlalaking damit dito para bihisan siya, giit ni Madeline sa sarili. Labag man sa loob ay pikit mata at dahan-daang binuksan ni Madeline ang butones ng long sleeve nito at nang mapagtagumpayan niya ay napalunok siya ng laway nang bumungad sa kanya ang bato-bato nito katawan. Map Agent Emra, gabayan niyo po ako palayo sa tasyon, bulong niya at dahan-daang pinunasan ang katawan nito. Mads, napaangat siya ng tingin sa boss nang magsalita ito. Mukhang nananaginip ito dahil nakapikit pa ang kanyang mga mata pero bakit pangalan niya ang sinasambit nito? Sorry talaga, sana mapatawad mo ako. Pagod na ako. Pagod na akong maging perpektong anak, maging perpektong apo. I did everything to make them proud. Makuha ko lang ang Sanford Industry, sarili ko naman ang uunahin ko, mga pangarap at gusto ko naman ang susundin ko,
But how can I do that if the person I promised to marry nung bata pa kami ay galit sa akin F-life? Napatigil si Madeline sa ginagawa niya at napatingin dito. Nakapikit pa rin ito. Napansin niya ang malalim nitong paghinga, mukhang tulog na ito. Tumimo iyon sa isipan ni Madeline at ang tanging paraan nito upang makuha ang kumpanya ay magpakasal ito kahit abala siya sa paglalak. Sariling kaligayahan na ng boss niya ang uunahin nito pero paano yun mangyayari? Siya lang ang paraan upang makamit iyon ng boss niya. Kahit tarantado ang boss niya sa kanya ay may mga oras naman na pinapahalagahan siya nito sa mga business meeting na dadaluhan, sinisigurado nitong nakakakain siya, sa pag-uwi ay hatid sundo siya ng assistant ng boss. Kapag nagkakasakit siya ay binibigyan siya nito ng 1 linggong leave kahit lagnat at sipon lang ang iniinda niya. Arogante minsan ang boss niya pero hindi niya maipagkakailang busilak ang puso nito. Hindi niya akalaing sa likod ng tila perpektong boss niya ay may pasan-pasan pala itong mabigat na problema na pagod na rin ito. Kinabukasan ay sapo ni Gabriel ang kanyang ulo ng magising. Mukhang napasobra ata ang kanyang pag-inom. Napatingin siya sa paligid nang mapansing wala siya sa kwarto niya. Napayakap siya sa sarili at napabuntong hininga nang mapansing may suot na damit pa naman siya. Gising na po pala ang lasing naming boss na pumunta lang dito kagabi para perwisyuhin ako. Napatingin siya sa may pinto at nakita ang sekretarya niya na si Madeline na may dalang baso at nakasandal sa pader. I'm sorry, kaagad na umiwas ng tingin si Gabriel sa hiya. Kahit hindi naman niya alam bakit napunta siya sa bahay nito. Inumin mo to para matanggal ang hangover na nararamdaman mo, sabay abot nito sa baso sa kanya. Salamat, sagot niya at ininom ang binigay nito. PWE. Ang pait naman nito, nakangiwi nitong sabi nang bumalatay sa lalamunan niya ang pait at kakaibang lasa. Herbal yan na pinakuluan ko. Turo yan ni Papa sa probinsya, mabisa daw yang pampawala ng hangover, Ang pait naman kasi. I can call Carlos de la Rosa to get me some meds. Ang assistant mo. Ayun, bagsak pa rin. Pagising. Nakalimutan mo rin bang dalawa kayong lasing na pumunta dito? Nanlaki ang mga matang napatingin si Gabriel dito. Kung ganoon, kasama niya palang naglasing ang assistant kagabi. Ano ba kasing nakainyo at nilunod nyo ang sarili nyo sa alak? Sa akin pa talaga kayo na memerwisyo. Napakamot na lang ng ulo si Gabriel. Baka magulat ito pag sinabi niyang siya ang dahilan ng pagkakalas niya. Ubusin mo yan. Ayaw ko sa asawang lasinggero, giit ni Madeline at kaagad na lumabas ng kwarto. Nanlaki ulit ang mata niya. Ibig sabihin, pumapayag na ito. Mabilis niyang inubos ang binigay nitong gamot. Wala siyang pake kung mapait ito. Kaagad siyang nagtungo sa kusina kung saan naabutan niyang nagtitimpla ng kape si Madeline. Tama ba yung narinig ko kanina? Ayaw mo ba? Gusto mong bawiin ko? Gusto. Pero bakit? Baka kasi guni-guni ko lang yun kanina. Gusto ko lang makasigurado. Oo nga, pumapayag na ako pero syempre, kailangan nating pag-usapan ang magiging setup natin. Gosh, thank you. Thank you so much, masayang sabi ni Gabriel dito at niyakap ang sekretarya. Nagulat man ay hinayaan lang iyon ni Madeline. Ngayon niya lang ito nakitang sobrang saya sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho. Mabilis na lumipas ang araw at kaagad na napag-usapan nila ni Gabriel ang magiging takbo ng pagpapakasal nila. May kontratang binuo si Madeline. Ayaw sana ni Gabriel dito ngunit siya ang nagpumilit. Kailangan iyon para sa setup na gagawin nila. Ang napag-usapan nila ay titira sila sa iisang bahay ngunit magkaiba sila ng kwarto. Magpapanggap lang sila na tunay na mag-asawa sa mata ng publiko at pag nasa loob na sila ng bahay ay casual lang. Ipinagpaalam ni Madeline sa mga magulang ang tungkol sa pagpapakasal niya dahil hindi rin naman ito totoo. Sinigurado naman din ni Gabriel na hindi iyon malalaman ng mga magulang niya. Wala na talagang pag-asa. Ang mukha na to, mapapaniwala kaya sila na ako ang magiging asawa ni Sir Gabriel, mahinahong bulong ni Madeline sa sarili habang kinikilatis ang mukha sa harapan ng salamin. Maganda naman po kayo, ma'am, hindi lang naayos ng mabuti kaya hayaan niyo pong pagandahin ko kayo, giit ng babaeng naka-assign sa kanya para mag-makeup. Sige, ikaw ang bahala, mahina at nahihiyang yuzel ni Madeline dito. Kung ano-ano ang pinagagawa ng babae sa kanya kasama ang mga assistant nito. Minsan ay napapangiwi siya dahil sa mga pinaggagawa ng mga ito sa mukha niya. May nilagay din itong hindi niya alam sa kanyang mata at pisngi. Ayan, ready na.
Pwede nyo nang i-check ang sarili nyo sa harapan ng salamin. Nang iharap na ng babae ang upuan niya sa salamin ay halos mapang-anga si Madeline sa gulat. Ah, ako ba talaga to? Tanong niya. Ibang-iba ang itsura niya ngayon sa nakasanayan. Tuwid na tuwid ang kanyang itim at makulat na buhok. Imbes na salamin ay contact lens ang pinasuot sa kanya. Mas lalong nagpadina ang mapupungay niyang mata, matangos na ilong at pulang labi dahil sa makeup na ginawa nito. I told you, ma'am, maganda ka po. Kulang ka lang sa ayos. Shocks, ang ganda ko, bangga pa rin niyang sabi. By the way, ma'am, ito na po pala yung pina-deliver ni Sir Gabriel na susuotin nyo. Pwede nyo na pong isuot ito. Habang sa mansyon naman ng mga Sanford ay dagsaan na ang mga bisitang tao. Ang grande ang venue dahil na rin sa pangunguna ng ina ni Gabriel. Lahat ng mga kilala sa larangan ng business ay naroon rin at imbitado. Happy birthday, bro, bati pa ng pinsan kay Gabriel na abala sa pagsimsim ng alak at pakikipag-usap sa mga bisita. Mabuti naman at nakarating kayo, masayang sabi ni Gabriel sa mga pinsan. Of course, paano namin palalampasin ang birthday mo at syempre, ang engagement mo, may halong pangangantsaw ang boses na sabi ng pinsan niyang si Javier Montemayor. Where's the lucky girl? Gusto naming makilala ang magiging asawa mo, hirit naman ni Luis Salazar. Napatingin naman si Gabriel sa relo niya. 10 minutes na itong late. Hala, kinakabahan siya. Baka di puputin, biro naman ni Tomas Villanueva. Gagi, I think she's on her way na, sagot naman niya. I can't believe you're getting married na. Parang dati lang, gusto mo lang i-enjoy ang pagiging bachelor mo. So bakit possessive ba? Gusto mo agad atali kasi baka maaga, biro ni Enrique Soriano dito. Teka lang. It's my day. Ba't ako naman ang sentro ng mga kalokohan nyo? Natatawang sabi ni Gabriel at sumimsim ng alak. Of course, it's their coping mechanism dahil isang pinsan na naman nila ang mag-aasawa. Life is different if you are married anymore, right? Last party, tita, sunod-sunod na tawag ng mga ito nang bigla itong sumulpot. Kaagad silang bumeso sa ina ni Gabriel na kaagad namang ginantihan nito. Mom, bati ni Gabriel sa ina at bumeso rin. Happy birthday, son. Sorry for interrupting your fun here. Giit nito sa kanya. Okay lang, tita. Plano rin naman naming lumapit sa inyo pero si Gabriel yung una naming nahanap. Wika naman ni Tomas Villanueva. Oh hi, where's your wife, Maria Teresa Villanueva? Pal Tomas Villanueva, tanong nito sa pinsan. Nagpaiwan, tita. Wala kasing magbabantay sa panganay. Actually, I'm just here to greet. Uuwi din agad ako. Alam nyo naman na dapat priority ang pamilya, giit nito. Oh of course, you're such an adorable husband and father, sagot nito at kaagad na tinampal ang braso ni Gabriel na nagpatigil sa pagsimsim nito ng alak. Pag ikinasal ka na, gayahin mo yung si Tomas Villanueva, responsible, pangaral nito sa kanya. And speaking of which, hindi ko pa nakikita ang fiancé mo. The program will start later on. Nasaan na ba siya? Tanong ng ina. Wait, I'll call her. Ngunit bago pa niya makuha ang cellphone ay isang babae agad ang pumukaw sa atensyon ng lahat nang maglakad ito papasok sa venue. Maging si Gabriel ay napanganga rin sa pagkamangha nang makita ito sa suot nitong damit. Natitiyak niyang ang sekretarya niya ito dahil siya ang nagpadala ng mismong damit na susuotin nito. Napakaganda niya. Iyon na lang ang nasabi ni Gabriel habang dahan-dahan siyang naglalakad para salubungin ito. Hindi niya pa rin pinuputol ang tingin sa sekretarya. Kalaunan ay napatingin ito sa kanya at ngumiti na mas lalong nagpahimo ng kanyang puso. Tila naging mabagal ang paligid at nasa babae lang ang kanyang focus. Ong bibig mo, boss, baka pasukan ka ng langaw, pabirong ani nito at kumapit sa braso niya at matamis na ngumiti na ikinagulat ni Gabriel. Ayusin mo naman ang acting mo, para kung tuod dyan, bulong nito na nagbabalik sa wisyo ni Gabriel. Naalala niya ang nasa kontrata na kailangan nilang magpanggap sa harap ng lahat. You look dazzling, wow manghang sabi ni Gabriel na kangitian ay palihim na umi-NGO si Madeline sa isip. Oo, magpapanggap sila pero napaka-okay naman itong mag-describe, halatang niloloko lang siya. Di rin nagtagal ay nagsimula na ang party. May ilang mga programs na ginawa, may naghandog ng mga speech kay Gabriel at pinagsalita din ito.
Matapos iyon ay inihipan agad ni Gabriel ang dambuhalang cake nito hanggang mapunta na sila sa kanilang engagement part. Good evening everyone. It may surprise everybody but yes, I'm getting married. Hindi man siya ang inaasahan ng lahat but she's the girl I love the most and I am willing to spend my whole life with. Tamay misis ko, I have loved you since we were kids. Hindi mo man maaalala pero ako, nakaukit iyon sa puso ko at isipan ko ang mga masasayang alaala na pinagsaluhan natin at ang pangakong papakasalan natin ang isa't isa. Ito na yun, magaganap na. I promise to love you with all my life. I love you so much. Nag-angat ito ng baso sa ere. Cheers for our love that I hope will last. Nagpalakpakan ng mga tao sabay angat din ng mga baso nito at uminom. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Madeline. Those were sweet. Wala pang nagsalita sa kanya ng ganun. May kung anong humaplos sa puso ni Madeline dahil doon. Sayang lang at kontrata lang ang lahat at siguro yun din ang dahilan kaya nasabi yun ni Gabriel after all they are just pretending. Hindi man aminin pero nasaktan konti ang kanyang puso dahil sa ideyang iyon. I never thought na may sweetness pa ang tinatago ang anak ko sa katawan. At first I thought you were just making dramas dahil kilala ko ang anak ko at wala siyang nabanggit na kahit ano tungkol sa'yo pero sa mga pinagsasabi niya ngayon, mukhang nag-iibigan nga kayo. He never did that. He's a sweet child at nung namatay ang papa niya, tila nawala ang kasiyahan sa kanya but seeing him look so happy and in love, nagpapasalamat ako sa'yo, Iya. You heal him. Nakakainggit man at hindi ako ang nakagawa ng bagay na iyon but if he needs someone to heal, lubos ko yung tatanggapin at pasasalamatan. Naluluha itong napatingin sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi nakapagsalita si Madeline. Hindi niya alam ang gagawin. Magiging masaya sana siyang nakatulong kung totoo ang lahat ng pinaggagawa nila. Ganito pa rin kaya ang magiging reaksyon ng ina ni Gabriel pag nalaman nito ang totoo. Huwag ka pong magsabi ng ganyan, ma'am. Isa ka sa dahilan kung bakit patuloy na lumalaban si Gab sa buhay. Ikaw ang naging sandalan at kinakapitan niya kahit hanggang ngayon. He may not be obvious about this but deep inside, he is also thankful for you and cares for you. Yun na lang ang naging sagot ni Madeline. Hay, ang swerte-swerte talaga ni Gabriel sa'yo. Mommy na ang itawag mo sa akin dahil you will soon marry na din. Sige po, Mommy, naiilang na naging sagot niya. Look at that kid. Dati karga-karga ko lang yan habang iniiyak ka ng ama, ngayon bubuo na siya ng sariling pamilya. Ingatan mo siya ha. Bumuo kayo ng masayang pamilya na hindi niya naranasan ng pangmatagalan. Opo, Mommy, makakaasa po kayo. Mamahalin ko po siya sa araw-araw. Magagawa niya ba iyon kung hanggang kontrata lang sila? Sana mapatawad siya nito pag nalamang hindi totoo ang lahat ng pinapakita nila. Masayang nakikipagkwentuhan si Madeline sa ina ni Gabriel nang may biglang yumapos sa bewang niya at sumubsob sa kanyang leeg. Nagulat si Madeline doon ngunit nang makitang si Gabriel pala ito ay kaagad siyang pumirmi. What are you doing? Bulong niya dito. Nahihilo na ako at medyo inaantok. Let me rest here. Mahinang saad nito. Ayan, puro ka kasi alak. Sorry na. I'll take less pag ikinasal tayo. Okay, inaantok nitong sabi. Gusto mo na bang umuwi para makapagpahinga na mas komportable sa'yo kaya sa kama ko sa bahay, giit nito. Para kang bata. Tara, umuwi na tayo. Anong parang bata? Gawan kita ng bata dyan, eh. Kaagad na namula si Madeline dahil sa sinabi nito. Napalingon siya sa likuran at nakitang nakangiti ang ina nitong nakatingin sa kanila. Mabilis agad itong nag-iwas ng tingin. I love you so much. Rinig na rinig ni Madeline ang malakas na pintig ng puso niya. May kung anong sensasyon ang gumapang sa puso niya dahil sa narinig. I can feel your heart beating so fast. Kinikilig ka no, tukso nito. Stop, hindi kaya. Namumula at nahihiya niyang sagot. My shy cute fiancé is blushing. Come on, sabihin mo, I love you too. Nagpapanggap pa ba sila sa lagay na ito? Kasi kung wala lang talagang kontrata, maging siya ay mapapaniwala na nagmamahalan talaga silang dalawa. Naging mabilis ang takbo ng panahon. Ikinasal agad sila. Hindi man en grande gaya ng request ng ina ni Gabriel ay masaya naman iyon dahil sa isa itong garden wedding kung saan dinaluhan lang ng mga bisitang malalapit sa kanila. It is just simply but it is solemn and magical at dahil doon isa na silang ganap na Mr. and Doña Elena Alonzo.
Hay, ang dami mong sinasayang na itlog, Gab. Sinabihan na kitang ako na ang magluluto pero makulit ka talaga. Inis niyang sabi sa asawa na nakanguso lang sa may tabi habang nakatingin sa basurahan na puno ng kung hindi sunog na itlog ay mga basag naman. Sinubukan ko lang na ipagluto ka. Hindi ko naman akalaing napakahirap talaga. I never cooked my entire life. Hay, ang daming nasayang. Sorry na. Pwede naman akong bumili ng isang truck ng itlog. Huwag ka nang magtampo, misis ko, sabay yakap nito sa bewang niya. Hindi ganun, Gab. Hindi dahil may kaya kang bumili ay magsasayang ka na lang. Try to think of those child na walang makain, niya dito. Okay, sorry na. Ikaw na pagpapalutang ka na magalit. Okay, isang buwan pa lang silang mag-asawa pero mukhang hindi na nila nasusunod ang kontrata lalo na si Gabriel kung makaasta ito ay parang tunay talaga silang mag-asawa. Nung una ay naiilang si Madeline pero kalaunan ay nakasanayan niya na lang ito. Kung ito ang gusto nito ay pagbibigyan niya gaya ng pinagkasunduan nila ay tumigil muna siya sa pagtatrabaho para mabawasan ang kakailanganin nilang pagpapanggap sa harapan ng maraming tao bilang mag-asawa pero sa lagay nila ngayon, kahit walang tao ay para pa rin silang mag-asawa. So how's your married life ba? Tanong ni Lito Cruz nang magkita sila sa isang coffee shop. O naguguluhan? Alam mo naman ang sitwasyon namin ba? Our marriage is only bind with a contract. Hindi namin mahal ang isa't isa pero kung paano niya ako tratuhin, I'm confused, Lito Cruz, pagkukwento niya. Naguguluhan ako. Ayokong umasa sa pinapakita niya kasi darating din ang panahon na pag napasaan niya ang kumpanya titigil din ang lahat ng ito at nasasaktan ako sa ideya na iyon kasi I think I'm falling in love with him. Mabilis na hinawakan ni Lito Cruz ang kamay niya. Alam kaagad nito kung kailan nasa biruan silang sitwasyon at kung kailan nasa seryoso silang sitwasyon na kailangan nilang damayan ang isa't isa. Pinasok mo, ginasto mo rin so face the consequences ngunit ang mapapayo ko lang sa'yo ay klaruhin mo. Makipag-usap ka if he's into you to kung mahal ka na din niya, edi ipagpatuloy nyo, breach that contract. Pero paano kung nag-a-assume lang ako? Ayokong masampal ng katotohanan pag kinausap ko siya at malaman na parte pa rin pala iyon ng pagpapanggap namin. Niyakap na lamang siya ni Lito Cruz. Bakit ba napunta siya sa sitwasyon na iyon? Ang buong akala niya kasi ay hindi mahuhulog ang loob niya sa boss at mas lalong maguguluhan pa ata ang puso niya nang lumabas sila ng coffee shop at nabungaran ng asawa na gwapong-gwapong nakasandal sa itim na kotse nito ay tila may hinihintay. Napatingin pa ito sa relo at nang magtagpo ang mata nila ay kaagad itong pinakiramdaman ni Madeline ang puso niya. Malakas ang tibok nito. Nakumpirma niya na talagang iniibig na niya ang lalaking ito. How's your day? Nag-enjoy ka ba? Tanong nito at kaagad siyang niyakap. Niyakap niya rin ito bilang parte ng pag-aarte nila sa harap ng publiko. Hay naku, ayan na naman sila, makahanap na nga ng jowa para di na ako mainggit dito sa tabi-tabi. Biro naman sa kanila ni Lito Cruz na ikinatawa nila pareho. Bakit mo ako sinundo? Kaya ko namang umuwi tanong niya rito. Maaga akong nag-out sa trabaho, may pupuntahan tayo, giit nito sa kanya at giniya siya patungo sa kotse. O siya, mauna na ako, enjoy your moments lovebirds, hirit ulit ni Lito Cruz at sumakay na sa taxi. Saan mo na naman ba ako dadalhin ha? Taas kilay niyang tanong dahil mukhang may binabalak na naman ito. Surprise na iyon, sagot ni Gabriel at sumakay na tsaka pinaandar ang kotse. Inabot sila ng gabi dahil sa Tagaytay pala ang tungo nila. Nakatulog siya sa biyahe at nagising na lang siya na karga-karga ng nakaban. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang garden na kung saan nasa bangin ito at tanaw na tanaw ang malawak na pine tree sa ibaba at ang mga nagkikislapang bituin, na puno ng ilaw ang paligid na nakadimlang. Sa dulo ay may lamesa kung saan may nakasinding kandila, nakahandang pagkain, at mga wines. Napaka-romantic ng lugar. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Gabriel sa kanya na kaagad niyang ikinatuwa. Loko, may ganun ba? Ano naman? Gusto ko lang ipagdiwang ang isang buwan nating pagiging asawa. May masama ba doon? Wala naman. Hindi ko talaga inaasahan, sagot ni Madeline. Kaagad siyang pinaupo ni Gabriel at nilagyan ng wine ang kanyang baso. May nagpe-play rin ng violin sa paligid nila. The place is so magical, iyon na lang ang nasambit ni Madeline. Maganda talaga ang lugar na to, lalo na paggabi. Masarap ang simoy ng hangin at maganda ring pagmasdan dito ang kalangitan pag balak mo mag-stargazing, jigo nga itong lugar na to Pero sabi ko sa sarili ko,
hindi ko ipagdadamot ang lugar na ito sa taong espesyal sa akin. Ipapakilala ko itong lugar na to sa kanya. Napatigil sa pagsimsim nung alak si Madeline dahil sa mga titig ni Gabriel sa kanya habang sinasabi iyon. Eh kung ganun, bakit mo ako dinala rito? Nagtatakang tanong ni Madeline. Pinagsakripisyo tibok ng puso ni Madeline kahit kontrata lang ang lahat ng ito. Mads, pero gusto kong iparamdam sa'yo na espesyal ka sa akin. You deserve all the good things in the world. Hanggat asawa kita, manganga ko akong aalagaan kita. Wala man ito sa kontrata, pero papahalagahan kita. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Madeline, nakatitig lang siya kay Gabriel at tanging malakas na tibok ng puso niya lang ang naririnig. Walang ibang lalaki ang nagparamdam sa kanya ng gaya ng nararamdaman niya ngayon, tanging si Gabriel lang. Sayaw tayo, nakangiti nitong aya sa kanya at kinuha ang kamay niya. Nagpatianod lang siya sa lalaki habang nilalagay nito ang kanyang kamay sa leeg nito. Nakatitig lang siya kay Gabriel habang umiindayog ang katawan niya sa lamang ng musika. Ramdam ni Madeline na sa kanila ang gabing iyon. Napakaganda mo, bulong nito. Hindi ko akalaing mangyayari ang araw na ito, giit nito. Napatitig lang si Madeline sa maamong mata ni Gabriel, may kung anong emosyon siyang nababakas dito pagmamahal, kasiyahan hindi niya mapangalanan. I love you, Madeline Sanford, bulong nito at kaagad na sinakop ang mga labi niya. Napapikit na lamang si Madeline habang sumasabay sa galaw ng labi ni Gabriel. Napakapit siya ng mahigpit sa balikat nito habang tinatamasa ang halik na kanilang pinagsaluhan. Rinig na niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Wala na talaga siyang takas, mahal na niya si Gabriel. Nagpatuloy ang alab ng kanilang damdamin. Habang nasa suite sila, patuloy nilang pinagsaluhan ang halik hanggang sa dahan-dahan nilang hinubad ang kanilang kasuotan at humiga sa kama kung saan hinayaan nilang maghari ang init na namumuo sa kanilang sarili. Ang gabing iyon ang nagmarka ng kanilang pagiging mag-asawa. Isang linggo na simula nang mangyari iyon at tila naging normal na sa kanila iyon na pagsaluhan ng isa't isa tuwing gabi. Gigising ng maaga si Madeline at ipaghahanda si Gabriel sa pasok nito sa trabaho. Mag-goodbye kiss ito at siya naman ay maglilinis ng bahay habang hinihintay ang pag-uwi nito kasama ng mga niluto niyang hapunan hanggang sa mauwi ang kanilang gabi sa mainit na pagsasalo. Tila nawala ang kanilang ailangan at nagpatuloy sa buhay nila mag-asawa na tila walang kontrata hanggang sa magising na lang kinaumagahan si Madeline na parang binabaliktad ang kanyang sikmura. Mabilis niyang tinungo ang banyo at doon nagsuka. Halos araw-araw niya iyong nararamdaman at nilihim niya lang iyon sa asawa at dahil nagtataka at nagdududa na siya ay kaagad niya itong sinigurado at tama nga siya. Buntis ako, iyon na lamang ang tanging nasambit ni Madeline habang sapo ang bibig at mangiyak-ngiyak na nakatingin sa hawak na pregnancy test. Masaya siya na magkakaanak na siya. Matutuwa kaya si Gabriel pag nalaman nito. Buong araw siyang hindi mapakali upang hintayin si Gabriel mula sa pag-uwi nito sa trabaho. Gustong-gusto na niya itong salubungin ng yakap upang ibalita ang magiging anak nila, ngunit isang balita ang natanggap niya na hindi alam ni Madeline kung ikatutuwa ba niya o ikalulungkot. Miguel Alonzo is now proclaimed as the new CEO of Sanford Industry. The news was verified by Mr. Huson Laurel, the lawyer of the company. The business industry is extending their congratulatory to Mr. Sanford. Napasalampak na lamang si Madeline sa sofa habang bitbit ang PT. Hanggang dito na lang ata sila. Ito na ang hangganan ng kontrata nila. Pero paano ang bata? Nakuha na ni Gabriel ang matagal na nitong pinapangarap. Sanford Industry is a huge responsibility, tapos dadagdagan pa niya. Siguro kakayanin niya namang maging single mom. Tama, hindi niya na lang ipapaalam ito. Masakit man sa dibdib dahil minahal na niya ng buo si Gabriel ay wala siyang magagawa. Patuloy na tumulo ang luha niya habang nag-eempake ng damit. Mas mabuti siguro na siya na ang unang umalis kaysa si Gabriel pa ang magpapaalis sa kanya, hindi niya iyon kakayanin. Kung ganun, habang pababa ng hagdan bitbit ang malita, napatingin si Madeline sa buong bahay na may masasayang alaala nila ni Gabriel. Napatingin rin siya sa wedding picture nila na nakasabit sa gitna na mas lalong ikinasasakit ng kanyang sala na siya ay kaagad na bumukas ang pinto at niluwa doon si Gabriel na hinihingal at pawisan. Saan ka pupunta? Aalis ka. Iiwan mo ako. Congratulations, nakangitibang banggit ni Madeline ay hindi naman iyon umabot sa kanyang mga mata. Nakamit mo na ang matagal mo ng gusto. I guess hanggang dito na lang tayo.
Sinubukan niyang pigilan ang sakit na nararamdaman ngunit tila taksil ang kanyang luha na unti-unting kumawala sa kanyang mata. Huwag mo akong iiwan, Madeline. Ngayon pa ba nahulog na ako sa'yo? Ngayon pa ba na hindi ko na alam kung paano makakaahon mula sa pagmamahal ko sa'yo? Gabriel, kontrata lang ang lahat ng ito. Hindi ba iyon ang pinag-usapan natin? Hanggang ngayon ba, kontrata pa rin ang tingin mo sa mga masasayang alaala natin? Kontrata pa rin ba sa'yo yun? Madeline, kasi ako mula umpisa minahal kita ng totoo. Lahat ba ng pinapakita mo ay hindi totoo? Lahat ba ng pinaramdam mong pagmamahal ay dahil lang sa kontrata natin? Hindi ganun yun, minahal kita ng totoo kahit nakakontrata lang ang pagsasama natin. Then fuck that contract. Kalimutan na natin yan. Let's make it real this time, tutuhanin na natin. Please, Madeline. Ayokong mawala ka. Walang silbi lahat ng tagumpay na nakamit ko ngayon kung wala ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, Madeline. Kung mawawala ka, paano na ako? Naluluha rin itong sabi. Gabriel, naiiyak ring banggit ni Madeline dito. Kaagad na lumuhad si Gabriel at niyakap ang tiyan niya at hinalikan nito. Hindi ko iiwan ang anak natin. Gusto kong maging mabuting ama, gusto kong bumuo ng masayang pamilya kasama ka. Gusto kong maranasan ang pamilyang minsan lang natamasa noon. Mads, so please don't leave me. Nagmamakaawa ako sa'yo. Alam mo, tumango ito at pinahid ang luha sa mga mata tsaka may kinuha sa bulsa nito. Napatutop na lang ng bibig si Madeline nang makitang isang singsing iyon. Gusto ko sanang maging romantic ang proposal na ito. Matagal ko na itong pinaghandaan, nagpa-reserve na ako ng venue. May plano na ako dahil deserve mo to dahil hindi kita nabigyan ng maayos na proposal noon, pero you made me do this. Ayokong mawala ka kaya gagawin ko na ito ngayon. Never mind the romantic place, never mind the romantic dine and music. I just want you and your answer. Madeline, please be my wife, please marry me, tutuhanin na natin to. Hindi alam ni Madeline ang sasabihin kaya umiiyak lang siya na tumango. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Gabriel. I hate your guts from the start. Inis na inis ako sa kaugatan mo bilang boss, pero nung unti-unti ko nang nakikilala ang totoong ikaw doon tumibok ang puso ko sa'yo. Pumayag ako kasi akala ko na aawa lang ako sa'yo at gusto kong tulungan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo pero napagtanto ko na mahal pala kita kaya wala na akong pag-aalinlangan na tumanggi kaya oo Gab, papakasalan kita. Kaagad siyang niyakap ni Gabriel at hinalikan ng kanyang mga labi. Mahal na mahal ko kayo, Mads. I'll try my best to be a better husband and a father. Mamahalin ko kayo palagi hang hindi ako magsasawa, giit ni Gabriel. Mahal na mahal din kita, Gabriel at susuklian ko lahat ng iyon sa pagiging mabuting asawa at ina ng anak natin. Kaagad na napatigil si Madeline nang may mapagtanto. Paano mo nalaman na buntis ako? Ngumisi naman kaagad si Gabriel. Plinano ko ang pagbubuntis sa'yo. Binilang ko ang araw kung kailan ka nasa ovulation stage kaya sinuko ng buong buo ang sperm ko, maloko nitong sabi na ikinapula niya. Ikaw talaga, Aray, gigil niyang sabi dito at piningot ang ilong. Siyempre para hindi ka na makawala pa sa akin, lunod na ako sa pagmamahal mo Mads. Hindi ko na alam paano ako makakaahon mula sa'yo kaya binuntis mo ako. Taas kilay niyang sabi dito. Ngumisi lang si Gabriel at niyakap Aitan ng mahigpit tsaka pinagpog ng maliliit na halik ang mukha. Buwan pa lang ang nakalipas at patuloy na namayagpag ang Sanford Industry na pag-alaman na sangkot pala ang Tito Hernan ni Gabriel sa mga corruption sa loob ng kumpanya at iilang ilegal na gawain kaya hinuli ito ng pulis at pinakulo simula nang mag-propose ulit si Gabriel kay Madeline ay kaagad nila itong pinaalam sa mga magulang ni Madeline nung una ay nagalit ang mga ito dahil bakit hindi kaagad nila iyon nalaman ngunit kalaunan ay napawi rin ng mapag-alaman ang mga ito na buntis ang asawa at magkakaapo na sila nung magpipisan na ang tiyan ni Madeline ay lumawas ang mga ito at nakitira muna sa bahay nila upang maalalayan ang buntis na asawa. Kuya, nasa ospital kami kasama si ate. Bakit lumakas ang tibok ng puso niya sa nalaman kaya mabilis siyang lumabas ng hotel na pinagdausan ng okasyon na ikinataka ng lahat. Kaagad niyang pinaandar ang kotse at kaagad na tinungo ang ospital. Where's my wife? Kaagad na tanong niya pagkarating ng ospital. Tinuro naman sa naka-assign na reception ng delivery room kung nasaan ang asawa niya kaya tinakbo niya kaagad ito. Sige, 1, 2,
Tatlo, sigaw ng isang photographer habang kinukunan sila ng family picture habang nasa tabi ni Gabriel ang 3 taong panganay na anak ay karga-karga naman niya ang maglilimang buwan na nilang pangalawang anak ni Gabriel. OMG, hi si hi sa inaanak ko, ang ganda-ganda mo talaga, manang-mana kay Ninang, happy Christian sa iyo. Gigil na sabi ni Lito Cruz habang hinahalikan ang pisngi ng baby nila. Isang party kasi ang ginanap ngayon sa mansyon nila bilang pagdiriwang sa binyag ng kanilang pangalawang anak. May gift ako sa'yo baby. Giit ni Lito Cruz sabay pakita sa dala nito. Wow, galante ah. Dapat kapos ko ta ah. Biro naman ni Madeline. Buraw talaga ang yaman-yaman na ng ama niyan. Nakanguso naman ito ang sagot at dahil nabanggit nito ang asawa ay napatingin siya kay Gabriel na nakangiting nakikipag-usap sa mga pinsan habang karga-karga naman ng mama niya ang panganay nila. Napahinga ng malalim si Madeline. Ang saya ng pamilyang nabuo niya at napakasarap sa pakiramdam nun ang gumising araw-araw na sila agad ang bumubungad na karamdam ng kontento at katiwasayan si Madeline sa kanyang puso. Wow, ang pretty talaga ng baby namin, manang-mana kay Tito Nino. Giit naman ang pinsan ni Gabriel na si Javier Montemayor. Bakas nga, giit ito at bahagyang natulak si Lito Cruz dahil doon. Aray ko naman, loko ta ah. Giit naman ni Lito Cruz, sorry pa, arang-harang ka kasi. Git ito at nginitian ulit ang anak niya. Aba kung ilong mo kaya ang harangan ko ng HK na makahinga. Lito Cruz, huwag sa harap ng bata, suwi sa kaibigan. Patuloy lang ang bangayan ng dalawa kaya iniwanan niya ang mga ito. Mukhang may naamoy siyang kakaiba sa dalawa. Well, bagay naman sila at dahil abala sa pag-aasikaso sa bisita ay inihabilin muna ni Madeline ang anak sa inay niya habang abala sa paghahanda ng pagkain sa kusina ay may 2 pares ng braso ang yumapo sa bewang nito. I love you Mrs. ko, amoy alakan na lasing ka ba, I'm not just a few shots. Git nito at hinalik-halikan ang leeg niya. May inilabas ito sa likuran at binigay sa kanya ang family picture na kinunan kanina. Salamat. At binigyan mo ako ng masayang pamilya, Mats. I will cherish our family forever. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko din kayo, Gab. Naluluhang sabi ni Madeline habang nakatitig sa larawan ng kanilang nabuong pamilya. Akala ko di ko na matutupad ang pangako ko sa'yo nung mga bata pa tayo. Giit nito na ikinakunot noon ni Madeline. Anong ibig mong sabihin? Yung speech ko sa engagement natin noon kung paano tayo nagkita, totoo yun, hindi yun gawa-gawa. We've met when we are still child. Alam kong hindi mo yun naaalala pero ako nakatatak yun sa isip at puso ko. Iyon yung panahon na miserable ako dahil sa pagkamatay ni Papa kaya nagbakasyon muna kami sa probinsya at doon kita nakilala. Ikaw ang taong nagpasaya at naging sandigan ko ng mga panahong iyon kaya pinanggako ko sa'yo na pag lumaki tayo ay pakakasalan kita dahil gusto kong bumawi. Gusto rin kitang alagaan at iparamdam ang pagmamahal na pinaramdam mo sa akin noon. Ko kinalimutan ang pangalan mo, nakaukit iyon sa kwentas na pinagawa ko kaya sobrang saya ko nung mag-apply ka ng trabaho sa akin pero nalungkot ako nang hindi mo na ako naalala. Naging tarantado man ako minsan saw noon pero iyon lang talaga ang tanging paraan ko para magpapansin saw kasi wala ka namang paki sa akin. Dun sa last will and testament I took those chances para ito pa rin ang pangako ko. Sa kontrata man tayo nagsimula pero lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na pinakita ko sa'yo noon, totoo lahat yun, Mads. Hindi ako nagpapanggap dahil simula bata pa lang tayo minahal na talaga kita ng totoo. Napaluhan na lang si Madeline habang nagkukwento ang asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Napakaswerte ko talaga saw, hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan para mahalin mo. Pasensya na kung wala akong naaalala ha. Masaya ako na naging parte pala ako ng buhay mo noon. Sa simula pa lang pinapangako ko na mamahalin kita palagi, Gab, na pipiliin kita sa bawat oras, araw at mga pagsubok na pagdadaanan natin. Hinding-hindi ako bibitaw gaya ng hindi mo pagbitaw sa akin simula pa noon. Madamdaming hayag ni Madeline, mahal na mahal din kita, Mats. Mamahalin natin palagi ang isa't isa hanggang sa pagtanda. Sabay-sabay nating aalagaan at gagabayan ang mga anak natin sa kanilang paglaki. Kaagad silang nagyakapan at nagsalo ng mainit na halik. Napahiyaw na lamang si Madeline nang kargahin siya ni Gabriel at dalhin sa itaas ng kanilang kwarto. Ang kwento ni Gabriel at Madeline ay nagtuturo ng masalimuot na aral tungkol sa katapatan sa pag-ibig. Sa kanilang kwento ipinapakita ang halaga ng pagmamahal na nananatili kahit sa paglipas ng panahon. Si Gabriel mula pa noong bata pa sila ay umiibig na kay Madeline at ang pagmamahal na ito ay nananatili kahit pinaghiwalay na sila ng panahon. Ipinapaabot nito ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay natatapos sa romantikong unang yugto kundi lumalalim at nagiging mas matibay habang nagtatagal. Sa madaling salita, ang kwento ni na Gabriel at Madeline ay nagbibigay inspirasyon ukol sa kahalagahan ng pagpapakita ng tapat na pagmamahal sa kabila ng pagbabago at paglipas ng panahon. Wakas.